Ang nakikita niyo po na nakapatadyong, siya po ay si Rodilyn Muyod. Isa sa kanyang mga talento ang gumawa ng ganyang mga bagay. Madalas itong ginagamit sa mga handaan upang maiwasan ang paghugas ng maraming pinggan. At ang nakapula naman ang kanyang disipulo na nagpa-practice. Ang nakahubad naman na pogi, siya ang nasabing asawa ng may talento. Kasama siyempre si Uming Nanggo at ng iba pa. Magandang araw sa inyo mga katribo. Nandito tayo ngayon sa family kong kung saan sila po ay gumagawa ng mga agawa kamay na ito. Tulad nito mga katribo. At pamilyar naman siguro kayo kung ano ito. Sa kanila ang tawag dito ay pinggan-pinggan. So mas maganda sila yung interview natin katribo. So ayun, interviewin muna natin ngayon si Ronil. Interviewin natin kung paano ba ito gawin, kung anong klase ito, ang bagay na to, anong kasangkapan na ginagamit para mabuo ang isang plato. Ito'y parang damo, parang bagin na kinukuha sa gubat. Tapos ito yung lilinisan. Medyo mahirap na proseso ito. Pero dahil sa hirap ng buhay, siyempre napapagtiyagaan din minsan ng hindi lang minsan kundi ito talaga yung ito yung permanenteng hanap buhay ng mga katutubo, Tagbanwa man o Palawan. Ito yung permanenteng hanap buhay sa kabukiran. Ito'y ganito nga ginagawang parang plato, minsan nga parang tray, yun, ganon. Yung mahirap talaga pero okay lang din. Kung sino man po ang interesado sa kanila pong mga produkto, ay maaari naman po kayong mag-iwan ng mensahe sa baba o kaya mag-PM. Hindi naman kamahalan ang presyo nito. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Ako po si Tagbanwa Tribe Vlogs. Pa-follow naman po, pa-like at pa-share naman po ng ating mga video. Thank you!